Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagkawalan kami sa aming mga sana, para na magpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kami ipaintulot sa puso, biyaya mo kami sa lahat ng kasamaan. Ama naming mapagmahal, pinabiling po namin ang nalilitin na pumanaw. Okay, so magbasbas na. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, asahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay. Ang ating pagbabasbas ay may gawad na para sa ating pumasok kayo. Salamat. Sundan ka ng gabing ulit sa inyo. Daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon, pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila Tuloy na inihayag sa mga buhay.
mga buhay ay marinig nila, maintindihan nila, na sila ay naghahanap ng buhay na walang hanggan, ay kay Kristo lamang nila ito masusumpungan, makakamtan, pamagitan lamang ng Kristo. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. Ang iyong tawa ay magpasalamatan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos sa amin ay nagmamahal. Napakaganda po ng layunin ng Panginoong Hesus, na yung pagpapala na gusto niyang makamtan natin ay higit pa sa kung anong pagpapala na ating matatamasa dito po sa buhay na ito. No, ito po yung gusto kong ibabahagi po sa atin sa pamamagitan po ng isang story nang meron din pong namatay sa panahon na po na yun, na isa sa mga best friends ng Panginoong Hesus. Ito po ay ang taong pangalan po ay si Lazarus. Si Lazarus. Magpasa lang po ako ng konti dito po sa chapter po na ito sa Book of John. Para lang po makita natin na ang akin pong binabahagi tonight ay hindi ko po sariling salita. No? Kung ito po, ito ay nagmumula sa mismong Panginoong Hesus. No? And ito po ang katarungan ng Panginoon na I think katanungan din po niya sa atin ngayon. Do you believe this? Sabi niya, ako yung pagkabuhay muli at ako yung buhay. Naniniwala ka ba dito? Samahan niyo po ako sa maiksing. Though He died. So, stop po muna tayo doon. Hindi po pala ibig sabihin na kapag nananampalataya tayo kay Kristo, hindi na po tayo mamamatay. No? Ako mananampalataya kay Kristo. Alam kong mamamatay ako. And siguro makikita din po natin dito na ibig sabihin ng pananampalataya natin kay Kristo, hindi lang physical ang pagpapala nito. Kaya huwag tayo magpapaniwala dun sa nagsasabing kung mananampalataya ka kay Kristo, hindi ka na magkakasakit. Mananampalataya ka kay Kristo, hindi ka na magkakaproblema. No? Pag nagpapalataya kay Kristo, meron pa rin pong problema at meron pa rin pong kamatayan. Pero ito yung sabi niya. Kung sino mananampalataya sa Kanya, kahit mamamatay pa siya physically, yet shall he live. Yet shall he live. Now, ang pinag-usapan dito ni Kristo ay yung spiritual na pagkabuhay. No, spiritual na pagkabuhay. Bakit patay ba tayo spiritually? Ito po yung katotohanan. Dahil po sa ating kasalanan, ang totoo pong death, ang totoo pong kamatayan, ay pagkawalay. No, pagkawalay. Kaya po pag namatay na po si Inay, ang kanya pong spirito ay nawalay sa kanyang katawan. Pero ang totoong spiritual death is yung ating kasalanan ay ang nagwalay sa atin, naglayo sa atin sa Diyos. Dahil ang Diyos po na naglikha po sa atin ay Diyos na banal. At ang sabi po ng Biblia, ang Diyos na banal ay hindi niya kayang humarap sa kasalanan. Tumatalikod siya sa kasalanan. Lives, yung nananampalataya sa Kanya na buhay na spiritually, sabi niya, and believes in me shall never die. Hindi na daw po siya mamamatay.
Dahil kapag ka naibalik ka na kay Kristo, kahit sa Panginoon, sa pamamagitan ni Kristo, wala nang maghihiwalay sa iyo. Wala nang pwedeng maghiwalay sa iyo sa Ama. Kaya itong natatamasa kong kaligayahan dyan sa Panginoon, kahit anong gawin pa ng tao. Sabi po ni Paul somewhere, no, isang manunulat din po sa Biblia, na kahit kamatayan, kahit kasalanan, kahit anghel, kahit demonyo, kahit ano pa, wala nang magwawalay sa akin sa pagmamahal. Wala nang pwedeng maghiwalay sa atin. Kaya kung wala nang pwedeng maghiwalay sa atin sa Diyos, then itong buhay na natatamasa ko yan, hindi ito titigil pag namatay ako. Itong buhay na nararanasan worship His holy name. Sing like never before,
It's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. On that day, when my strength is failing, the angels hear and my time has gone. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 reasons and bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Ngayon ay nagtitipon dito upang sa isang banda ipagdiwang po natin ang buhay, ang ating minamahal sa buhay, at the same time magluksa din po tayo sa pagkamatay ng ating mahal sa buhay dahil po siya nga po ay mahalaga sa atin. Sabi po sa Deuteronomy chapter 33:27, sa mula pa'y ang Diyos na ang inyong tanggulan. Walang hanggan niyang bisig ang inyong kanlungan. Mga kaaway ninyo'y kanyang ipinagtabuyan at inutusan kayong sila'y lupuling lubusan. Sabi rin po sa Salmo 23, ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang ng anuman. Tulad ng tuba, pinagpapahinga niya ako sa masaganang damuhan. Patungo sa tahimik na batisan, ako'y kanyang inaakay. Panibagong kalakasan, ako'y kanyang binibigyan.
Pinapatnubayan niya ako sa tamang daan upang siya'y aking maparamayan. Kahit lumaan ako sa pinakamadilim na libig, hindi ako matatakot dahil kayo ang aking kasama. Ang dala niyong pamalo ang sa akin ay nag-iingat. Ang inyo namang tungkod ang gumagabay at nagpapagaan sa aking kalooban. Ipinaghanda niyo ako ng higin sa harap ng aking mga kaaway. Pinahiran niyo ng langis ang aking ulo. Tanda ng inyong pagtanggap at parangal sa akin. At hindi nauubusan ng laman ng aking inuman. Tiyak na ang pag-ibig at kabutihan niyo ay mapapasa akin habang ako'y nabubuhay. Doon po sa mga salita ng Diyos na ating binasa ay pagpapatunay lamang po na simulat sa umpisa ang mga tao na talagang namumuhay para sa Diyos ay hindi pababayaan ng Diyos hanggang sa simula hanggang sa dulo. Siya ang ating dakilang pasto, maging kay Inay. Sa pagkakataong ito rin po yung pagkakataon din na bago po tuluyan na atin pong dalhin si Inay sa kanyang hantungan. Maaari pong magsalita dito yung mga gustong magbahagi ng alaala kay Inay, mga masasayang mga alaala. Kaya sabihin ninyo yung mga gusto niyo pong sabihin ito sa huling pagkakataon na ito. Anak, matagal din nakasamang Inay, 87 years po. At nakita ko yung buhay ng Inay. Dalawang bahagi po ng buhay ng Inay. Buhay na wala kay Kristo at buhay na kay Kristo. Hindi po naging madali ang buhay. Maraming mga pagsubok kagaya po ng nararanasan ng iba. Subalit dahil po sa kabutihan ng Diyos ay bago po sabihin nating natapos ang buhay ng Inay ay niligtas siya ng Panginoon. At nakita ko po yung kung paano ang Inay na kumilala sa Diyos. At yun po ang aming kagalakan na sa family. Ang Inay po ay nakikinig ng Bible studies, sumasabay sa panalangin kapag nananalangin. So, bilang anak po ay mahalaga nga po yung nung buhay ang Inay maipakita yung pagmamahal sa kanya. Sapagkat pagka nung siya po ay nawala na, kahit na po maganda sabihin ko rito, ay hindi na po niya ito maririnig. Kaya po nung bago namatay po ang Inay ay Saturday nandun po kami. Sunday po siya namatay. Ay habang binabasa ko po ang mga salita ng Panginoon, siya ay hindi na makakita, hindi na nakakatingin sa akin. Pero alam ko po siya ay nakakarinig. Kaya habang binabasa po ito ay tumutulo po ang kanyang luha. At nakita ko po na ang Inay nakahanda dito. Kasi bago pa nangyayari ang mga bagay nito ay siya ay sasabi sa mga anak. Lalo na sabi niya, huwag niyong aawayin si Lorena. Mukhang may nang-aaway yata kay Lorena. Joke lang po. Pero yun po, sabi nga ni Pastor kanina ay celebration of life. Maganda po ang buhay talagang si-celebrate. So salamat po sa inyo. Ako po ay ilang gabi na naandoon at ako po ay mapag-obserba. Pero nakita ko po kayo na kayo ay nakadamay sa Inay. Salamat po sa inyo. At kayo po ay, alam ko marami po sa inyong bahagi ng buhay ng Inay. Ang Inay po may kaibigan dito. Gusto ko lang banggitin po ito kasi importante po ito. Isa po sa kaibigan ng Inay, isa lang siya, pero marami po siyang kaibigan. Pero yung isa sa kaibigan niya rito, dito sa Kilipa ay si Nanay During. At nawala si Nanay During nauna, so nagdalamhati ang Inay. At ngayon naman ang Inay, nakita ko yung mga anak ni Nanay During, si Paring Edwin, si Paring Welo, na
nakasuporta ako sa family. Binabanggit ko lang ho ito kasi gabi kami nagkukwentuhan dahil nga ako'y papupuntahin ng inay, tina Nanay During, may dala akong putol ng kawayan, ang tawag dito yung pantakal ng bigas. Gatang. Ay pupunta ako kay Nanay During, dala-dala ko, sabi ng inay, ikay mangutang ng bigas. Ang takbuhan namin ay si Nanay During. So dala-dala ko yung aming takalan na malaki at mangungutang Nanay During pa utang ho ng 2 gatang na bigas. At pagka binayaran ho yun, ay yung takalan naman ni Nanay During ho gagamitin kasi may late ho yun eh. Ayun gusto ko lang sabihin ho yun na ako nagpapasalamat ho sa bawat isa. Napanggit ko lang ho si Naparin dahil kami lumaking magkakasama ay nakita ko yung friendship ho ni Nanay During at saka ng inay. At sa inyo ho, maraming pong salamat. Sabi ko bakit ang Ninong Rodel hindi yata pupunta din eh? Pero nung makita ko siya kaninang umaga, ako natuwa, sabi ko hindi makakatiis. Kaya maraming pong salamat sa inyo. Nawa po ay ma-inspired din tayo na ang buhay po ay habang buhay may pag-asa tayo. Na pagdating ng panahon, makakasigurado tayo doon sa buhay na walang hanggan dahil kay Kristo. Ano po, ayun po ang aking pinagpapasalamat sa Panginoon. Thank you po. Magandang araw. Ako pala magulang. Hindi na wala. Wala pala kung preparation sa puso. Ano isa? Wala yung magulang. Kaya ano isa? Kahit na po ito ano katagal hindi nakita. Kahit na gaano po ito kalanda. Kahit na gaano po pa yung sumaki. Hindi pala po ito kailangan na ng sumabon. Magpupunta tayo nawawala. Ako po yung bulong alam ng Bilay. Halos ako po yung laging kasama niya dahil ako nga po yung natitirang maliit na bata. Ako po yung naiiwan sa bahay madalas. At ako rin po yung nakaka-witness ng lahat ng pagyati ng Bilay. Lahat ng kanyang iyak. Lahat ng kanyang pagsurusa. Lahat po ng kanyang joy. Is nakikita ko po yung bilang maliit na bata. Hanggang sa paglaki. Kaya advice ko po sa lahat ng mga magulang dito. Mahalin niyo po ang inyong mga anak. Sa inyo ko po natutunan kung paano po manampalataya. Dahil lagi po niya akong dinadala sa simbahan tuwing siya ay may problema. Doon po kami nananalangin. Doon po kami nagdadasal sa Diyos na lagi niya sinasabi may awa ang Diyos. Makakaakit po tayo. May awa ang Diyos, matutulungan tayo. Doon ko po natutunan sa kanya kung paano po sumunod. Hanggang sa may tinuro po yung pare, kung kinanta yung pare sa akin po sa kanta hanggang sa wakas ng panahon. Kailan po ba yung wakas ng panahon? Kailan po tayo magiging handa doon? Sa mga panahon po na ang inay ay umiiyak, bilang bata po, wala po ako magawa. Kundi mangarap po paano niyo po ako ng mga ina sa ganung pagdurusa, sa ganun pong emosyon. Kung paano niyo po ito papalitan ng joy sa kanyang puso kahit papaano. Pero hindi po namin marating yung ganung sitwasyon. Pero ang maganda po, doon ang inay po ay hindi po nawala ng pag-asa sa Diyos. Dahil yung huli po malinaw na sinabi po sa akin ng inay, nung pinapatawag po niya ako sa kanya, nung sabi po niya, lagi daw po akong tumawag sa may kapal. Yun po yung bigay niya sa akin. Pag-pray, pananampalataya pa rin po sa Panginoon ang kanyang iniiwan sa akin. Nung pong panahon na siya po ay naghihirap sa balik ng karamdaman, ng panghihina, hindi po niya ako nakikita ng time na yun. Hindi po niya ako nakikita pero napapakilig po niya ako. Tinatanong ko sa mga kapatid ko paano nasabi ng inay na ako yung kailangan niya kahit sa huling hininga ng kanyang buhay. Kasi sabi nila, tinatanong, pinabanggit ang pangalan at magmumove yung kanyang kilay kapag napakinig niya yung pangalan ko.
At nung nabanggit yung pangalan ko, dun po nag-move yung kilay ng inay. So ako po yung tinawag. At nung pong panahon na kinakausap ko po siya via video call, hindi po niya ako nakikita, pero hawak po niya yung mobile. Nakadantay lang po sa kanyang mga kamay, pero nakikinig lang. Pero sa time din po na yun umiiyak. I have something to confess on you. Dahil bilang bata po na yung nakikita niyo po yung pain, yung hindi maganda sitwasyon in a broken family. Nagkakaroon po yung puso niyo na hindi po magandang prayer. Nung time po na ang tatay po ay alam niyo na kung nangyari sa akin. May praise, Lord. Kunin niyo na po yung tatay. Dahil nahihirapan na po ngayon, lagi niya po sinasaktan. That is my bad prayer. Dahil nakikita ko kung gaano kahirap, kung paano ang inay sumasalag sa kung ano mang mga hindi magandang bagay. Ako po yung nakakakita no. But pinagsisihan ko po yun. Dahil sa kabilang balda, sa kasabay na yun, yung tatay ko pala po ay humihingi ng tulong sa Diyos para siya ay mabuhay. And it's very painful ko na sa kabila ng aking prayer na yan ay meron sumisigaw or nagpe-pray ang tatay ko na give him another chance to live. But my prayer is given. Until dumating din po yung point na ang ini naman po yung nasa ganitong sitwasyon, nakikita ko po yung paghihirap niya, hindi po siya makagalaw, nahihirapan po siya magsalita. And I pray to God, Lord, ipag-pray ko rin po yung same prayer sa Panginoon para sa kanya, para siya ay ma-relieve. Eh, napakasakit po sa akin na kasi kung sasabihin ko sa Lord, kung ipag-pray ko sa Lord na, Lord, give her a long life. Napaka-selfish ko po. Dahil self-satisfaction lang po yung aking gagawin. Yung sarili ko lang po yung magiging masaya. Sarili ko namin yung magiging masaya. Sa kabila ng pagkirap ng aking nanay. But since we believe and we witness kung paano po niya kinikilala ang Lord sa kanyang buhay, may assurance po kami. We are confident enough na ang inay pupunta sa Panginoon. Kahit po mahirap yung prayer na panggitin, Lord, ihanda mo kami sa mangyayari. Hanggang sa huling pag-uusap po namin, ako po yung kanyang huling nakita nung kanyang isinilang. At ako rin po yung huling nakita niya sa kanyang pamamaalam. And hindi po siya mumumulat ng that time. Pinilit ko lang po na lumilat para po magpaalam sa akin, sa amin. And it's so painful na makita niyo na ang pagka-close ng madaling mahal sa buhay is na wala na po kayo magagawa. At mahirap din po sabihin sa isang ina na magpaalam dahil alam niyo po na hindi na siya makikita. Kaya sobrang pasasalamat ko po sa inay dahil pinalaki niya po ako papaano rin magtiis sa kabila ng kawalan. Na natuto po ako na makontento sa kung ano lang po yung meron. Na natuto po mag-agwanta sa kung ano lang yung meron at yung kung ano lang po yung makakaya. Natuto po ako sa inay kung paano pagdaga at kung paano maniwala sa ilang tao. Nagpapasalamat ako sa inay dahil binigyan niya ako ng kalakasan na paano harapin ang kapilag ng problema kinakaharap niya. At alam kong madami pa. And salamat sa Panginoon dahil siya yung aming naging ina. Kaya muli po, mahalin niyo po ang inyong mga pamilya, mahalin niyo po ang inyong mga anak. At gabayan po sila sa tamang paglaki at pagsunod sa Panginoon. Maraming po salamat sa inyong pangkiramay. May share ko lang po sa inyo ay hindi lang ako nagpapasalamat sa inay bilang ako ay kanyang anak.
kundi ako nagpapasalamat sa kanya dahil sa pag-aalaga niya at sa pagpapalaki niya sa tatlo kong anak. Siya po ay inalagaan ako, pinalaki, pero hindi po siya nagsawa sa akin. Inalagaan pa rin niya po ang tatlo kong anak. At ang aking po na, ako po ay malungkot na masaya kasi masaya po ako. Kasi ang aking ina, alam po namin, ng inay ay umalis po ng mapayapa, nakakilala sa Lord. Lagi po niya, kung baga po siya nauuhaw din sa salita ng Panginoon. Bawat araw na dadating, tatanong niya anong araw ngayon. Dadating ba si Pastor? Dadating ba si Floyd? Dadating ba si Pastor Floyd? Lagi po siyang gano'n at sa huling, sa mga sandali po niya na may kalakasan pa siyang magsalita, wala po siyang sinabi sa akin. Kundi ang kanya pong ining ay huwag kong aawayin. Sabi po niya sa akin, ako'y pagod na, ako'y hirap na, gusto ko na magpahinga. Sabi ko sa inay, sige, anong gusto niyong gawin ko? Okay, napapagod na kayo ay magpahinga na. Sabi ng inay sa akin, pag ako'y umalis, pag ako'y namatay, huwag mong pagtatayan si Ining. Dahil si Ining ay kawawa, wala siyang asawa. Sabi ko, inay, ako hiwala din. Inay, ang inyong sinasabi sa akin na huwag mong pagtatarayan. Inay, mayaman ho si Ining. May kotse, may pera, ako ay wala. Sabi ng inay, ikaw ay may anak, si Ining ay wala. Sabi ko, ba't ho kay Ining kayo naaway, may utoy pa ho kayo? Si utoy ay lalaki. Mas nakakaawa si Ining. Ako daw ho ay mataray sa kay Ining. Akala ko kaya naghihirap ang inay, gawa doon sa sinasabi, inaakala niya ako'y nagtataray. Sabi ko, inay, pangako ko sa inyo, kung yun lang ho ay naalaala ninyo at hindi kayo makalas gawa ng inyong ining, ipinapangako ko. Hindi ko ho aaway ng ining ninyo. Hanggat kaya ko ho, ay nandito, susuportahan ho namin siya. Nung huli na nga, akala ko tapos na kaming mag-usap ng 1-2 beses. Hanggang sa bago siya mawala ng pananalita, mawala ng boses, hiniling uli niya sa akin. Sabi ko, huy na, promise. Umiiyak ako sa kanya na promise. Hindi ko ho gagawin. Hanggang sa ako ho talaga lahat na, ang puso ko ay inaano ko na talaga sa Lord. Lumapit ako sa Lord na umiiyak ako. Sabi ko, mas masakit na makita namin ang inay na gano'n ang kalagayang naghihirap. Masakit man ang inay mawala. Pero mas masakit sa akin na makikita ko na halos latang gulay na. Natuon na lapitan ng bawat isa sa amin. Nagpapahawak siya. Ramdam ko kung gaano kasakit ang kanyang mga katawan. Nagpapahawak na mahigpit. Na yun ang kanyang ikinakalma ng kanyang kahirapan. Kaya sabi ko, inay, kami ho, sasabihin ko sa inyo hanggat naririnig pa ninyo. Kayo ho ay mahal namin. Kung ano man ho ang pagkakamali na nagawa ko sa inyo, ako inyong patawarin. Dahil kung ngayon ko sasabihin, hindi na ho niya maririnig. Kaya nung nabubuhay pa siya at maliwanag ang kanyang isip, sinabi kong lahat yun sa kanya. Humingi ako ng kapatawaran dahil alam kong ako ay may kasalanan. Alam ko na sa bawat oras sa pagpapalaki niya sa amin, hindi nawala yung galit niya sa akin. Yung kasalanan na nagawa ko, yun ay hindi ko kinalimutan. Bagkus ako humingi ng tawad sa kanya. Sinabi kong mahal ko, inay kayo. Hindi ko na ho sasabihin ngayon dahil wala na ho. Hindi na niya maririnig. Ang mahalaga ho, nasabi ko na sa kanya nung siya'y nabubuhay pa, sa huling pagdinig niya at sa huling pagpikit niya, yun ang sinabi ko sa kanya. Ako lubos na nagpapasalamat sa mga kamag-anakan sa inyong lahat. Dahil hindi ho ninyo kami natiis, pagamat wala yung ibang kasayang hinahanap ng iba, ay alam ko na andiyan kayo para makiramay sa amin. Maraming salamat lalo sa Kuya Rodel, hindi ko nga nakita at yun ay matagal ko ding hinintay. Maraming salamat po kay Pastor, sa aming kapatid ng pangalay na hanggang sa kahit yata ako ay
huling hininga ko na rin, hindi ako may pababayaan ng aming kapatid na panganay. Kaya kuya, maraming salamat sa iyo. Dahil tumayo kang, ikaw ang aming ama, ikaw ang aming kapatid na panganay, na lahat alam ko at matid ko. Wala siyang kapatid na tiniis. Lahat ginampalan niya pagiging ama. Kaya maraming salamat dahil naandyan ka. Ikaw ang the best kuya para sa atin. Salamat. Salamat. Tuloy na. Dapat po ako magsasalita kasi mahirap po sa akin. Pero gusto ko magsalita kasi gusto ko po sabihin sa inyo kung gaano po naging mabuti ang aming ina. Wala po akong sasabihin sa aking ina dahil nasabi ko na po sa kanya nung nabubuhay pa siya. Sinabi ko na po lahat habang narinig niya na naiintindihan ako. Una-una po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi binigyan po ako na isa at tinagayan niya. Mahirap po magpaalam, pero kailangan po tanggapin. Pero yung memories po na iniwan niya, yun po yung mahirap kalimutan. Namatayan po ako ng tatay, pero yung sakit po, iba po yung sakit na nawalan po ng isang ina. Nung namatay po yung tatay ko, ang nanay ko, lumayo po siya sa amin. Hindi niya po kami iniwan, hindi niya po kami pinabayaan. Galing po siya sa broken family. Kung nabubuhay po siya, anong nabubuhay po ang tatay. Kahit anong hirap po yung ginagawa ko ng inay, kahit anong hirap po yung pasakit na ginagawa ko ng tatay. Never po niya iniwan ang kanyang pamilya. Maaari po sinasaktan siya ng tatay. Umaalis siya, pumupunta siya sa lipan sa kanyang kapatid para magpalamig po. Pero ang gagawin niya, pupunta siya isang araw sa bahay ng mga Kuya Ato at Iperta para silipin kung malamig kung okay na ang tatay. So kapag okay na siya, babalik siya sa amin. Ilang beses pong ganun, ang masakit po yung pag nasa school ka, uuwi ka sa bahay, wala ang iyong ina, pala nasaktan ng tatay mo. Pero akala ko, ang nanay ko, iiwan niya yung tatay ko dahil sasaktan siya. Pero nanatili po siya sa pamilya namin. Pinilit po niyang mabuo yung pamilya namin. Na lagi po siyang nandoon para samahan po kami. Ang inay po financially, maaaring wala po siya. Pero yung kanyang support, moral support po niya sa aking pag-aaral, hindi po nawala yon. Kahit saan kami pumunta, magsulisit kami, sasamahan ako ng aking ina. Kahit po yung mga pamangkin ko na pag-graduate, tuwa-tuwa po siya umattend sa school na mga meetings, lalo po yung sa PTA. Lagi po siya umattend, minsan nagagalit pa po siya sa kanyang mga anak na hindi umattend sa school. Ang inay po, hindi po siya perfectong ina. Nagkakamali rin po siya. Sasabihin ko sa inyo, may katarayan din po yung nanay ko. Pero kahit gaano po kataray ng ating magulang, huwag po rin yung aasin yung pagmamahal sa kanya. Kasi hindi po kayang tumbasan na ano mayayaman sa mundo ang pagmamahal ng ina sa kanyang mga anak. Tama po, pwede pong kalimutan ng isang anak ang kanyang ina. Pero ang ina kahit nasasaktan, mananatili po yan sa atin. Yung mensahe ko ay para po sa mga anak. Maaaring yung mga anak ninyo, maaaring yung mga anak, nagagalit tayo sa ating mga ina kasi ganito sila, maligalig sila. Pero sa puso nila, mahal na mahal nila tayo. Natutunan ko sa naramdaman ko po sa kanya yung pagmamahal ng isang ina. Sabi ko kung naging isang magulang ako, siguro pipiliin ko, gagayanin ko kung paano minahal ng inay, kung paano niya kami minahal. Maaaring siyang kami, pero hindi po ako paborito. Nababanggit niya po lagi ang pangalan ko kasi ako po yung nasa bahay, nag-aalala po siya lagi. Nung po ako'y pumapasok, pag inaaway po ako sa school, siya po yung tagapagtanggol ko. Ang gagawin po niya, haharangan po niya yung umaaway sa akin sa school at pagsasabihan. Pero hindi ko po akalain na kahit sa uling hininga po niya,
ipagbibilin pa rin po ako na wag aawayin. Nagtataka po ako sa akin na gano'n yung thinking niya na aawayin ako ng mga kapatid ko. Hindi ko po may paliwanag sakit na nararamdaman ko, pero kailangan po tanggapin. Hanggat may Diyos po tayo nagmamahal sa atin, hindi po tayo mababaya ng ating Panginoon. Ang isang comfort po sa akin ay unang-una, nakakilala po tayo. Nakakilala po ang aking ina sa Panginoon. Nasa Panginoon po kami. And second po, wala na po yung pain na nakikita po namin na naranasan niya. Last January po, last week o second or third or fourth week ng January, nahihirapan na po ang aking ina. Pero nag-request po ako sa aking ina na sana na umabot kayo ng birthday ninyo. Kahit po pilitin nyo po na lumaban. Kahit makarating po kayo ng birthday nyo, gusto ko po makasama namin kayo sa inyong karawan. Kahit nahihirapan po siya, yung pain na nararamdaman niya, pinilit po niya na makarating po siya ng kanyang birthday yung February 11. And doon po sa February 12 hanggang sa mamatay po siya, doon po siya sobrang nanghina na. And nung time na nahihirapan na po siya, sabi ko sa akin na, pwede na po kayo magpahinga. Okay na po ako. Okay na po lahat. Nakasama na po namin kayo sa inyong karawan. One time sinabi ko, nagtanong ako sa kanya habang kinakausap ko siya. Sabi ko, happy ka ba? Sabi niya, happy. Kumbaga, natutuwa siya na nandoon yung pamilya niya, yung kaarawan niya. Eh, nung mamatay yung aking ina, although kausap niya si Raymond, nakausap niya si Raymond, pero nung time na nag-stop yung hininga ng aking ina, nakatitigang ko siya. Hanggang sa mawala na siya ng hininga talaga. One time tinanong ko sa akin, sabi ko, Nay, bakit lagi kayong tumititig? Bakit kayo lagi nakatitig sa amin? Kasi minsan po ako sa terrace, talagang nakatitig po siya, ang tagal. Minsan ang kuya po, ang tagal din po tumitig. Basta nandun yung mga anak niya, nakatitig lagi siya. Sabi ko, Nay, bakit lagi kayo nakatitig sa amin? Alam niyo po ang sagot niya, kasi ayaw kong makalimutan ng mga mukha niyo once na nawala ako. Ganun po yung pagmamahal ng isang ina na yung kanyang mga anak na kahit sa huling sandali ng kanyang buhay, hindi po niya makalimutan ang mga mukha ng kanyang mga anak. Kaya nung time na bago po siya mamatay, alam po lahat po kami nakita ng aming ina. Kasi nung time po na si Pugi po yung gabi na hindi pa po dumarating, sinundo po siya nung wala na pong mahali yung aming ina. Sinundo po siya para po pumunta sa bahay kasi akala namin yun na yung huling sandali ng mga kasama namin ng aming ina, Sabado ng gabi. Sinundo po namin. Ang aming ina hindi po siya namulat nun. Pero nung time na sinisigawan ni na Freddy, ni na Kaliwa, sabi niya, Inay, gising, balik, gising, Inay, balik. So, nung nandun si Pugi sa harapan niya at yung kanyang pamilya, biglang bumukas po yung mata ng aming ina. Although inatake po siya, pero pinilit po yung yung kanyang mga mata para makita lang po yung pamilya nila Pugi. And yung last na huli niyang nakita po talaga si Raymond. Sa lahat ng pamilya namin, lahat po nakita po ng aming ina bago po siya namatay. Sa mga anak, mahalin niyo ang inyong mga ina. Kasi nag-iisa lang yan. Masakit mawala ng isang ina. Saan man, ano man ang mangyari, kahit gaano katari ng magulang ninyo, gaano man kayo paluin ng inyong magulang, hindi sila kayang pagtaya ng anumang yaman sa mundo. Nag-iisa lang ang ating ina. Wala siyang kapantay. Kaya sa bawat isa po na nag-isa, maraming salamat po dahil sinamahan niyo po ang aming ina. Nandiyan po kayo, doon po sa mga kaibigan, kumari ng inay, salamat po sa inyong lahat. At alam ko po, hindi man kayo nakikita ng inay, alam ko naman po, nandun po yung kapayapaan sa kanya. Nanging mapayapa po yung kanyang pag-alis. Nakita namin yung maaliwalas po niyang mukha. Na sa kanyang huling sandali po, may mga kaibigan po pumunta sa kanya na naramdaman niya na kahit nakapikit siya, binabanggit namin na, Nay, nandito si Ate Angge, Ate Mameng, andi po si Tita Litz. So, pakinig po yan. Dahil ang inay po namatay, hindi po yan, yung isipan niya po malinaw. Matalas po ang kanyang pandinig. Nakakamahalas pa nga po minsan ang matalas po talaga ang pandinig ng aking ina. Matalas po ang kanyang kaisipan. Kung yan po ay nakamulat, basta nakita po kayo, alam niya kung sino po kayo.
Kaya marami po salamat minsan pa sa mga anak. Mahalin po natin ang ating mga ina. Pwede ba? So, yung mga nakarang araw, sapat po yung panahon na atin pong kasama nga kabini at inay. At nasabi din po nung iba yung mga kanilang gustong sabihin. Marami po nagmamahal kay inay. Ngayon po, ito po yung sandali na atin pong ipagkakatiwala na si inay. Sabi po sa 1 Thessalonians 4:14-17, dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. Ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagpaparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga nabuhay pa at natitira ay titipunin sa atapahap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailan. Ang ilan nga po sa atin ay nagbahagi sa paglipas ng taon ng isang napakagandang pagsasama at pakikisama sa ating tapat na ina, ay kapatid na babae, ay kaibigan ng marami rin. Pinapahalagahan natin ang maraming napagpala at banal na alaala na dumating sa atin sa mga sandaling ito. Ang kanyang katapatan, pagkakaibigan at nakatalagang buhay ay magpapatuloy ng ningning at patotoo sa ating buhay. Maganda po yung mga naikwento po sa atin na yun nga po ay talagang bigay ng inspirasyon sa atin. Sa pangalan ni Jesucristo na kanyang minahal at pinaglingkuran, ipinagkakatiwala natin ang kanyang katawan upang magpahinga, patid ang kanyang espiritu ay kasama ng Panginoon sa kanyang makalangit na bahay. Sa paggawa nito, ipinagpapahinga natin ang ating mga puso sa sariwang pagtitiwala na sigurado at tiyak na pag-asa ng pagkabuhay ng maguli tungo sa buhay sa pamamagitan ni Jesucristo. Sabi po sa Filipos 3:21, sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati. Samahan niyo po ako sa pananalangin. Ama, nagtitipon kami sa taimtim na lugar na ito upang alalahanin ang buhay at magluksa sa pagkamatay ng aming mahal sa buhay na si Inay Lidim. Hindi kami nalulungkot gaya ng mga walang pag-asa sapagkat ang aming pag-asa ay kay Jesucristo. Hinihiling namin na bigyang kasiyahan mo ang bawat miyembro ng pamilya at mga kaibigan. Naway bigyan mo sila ng kalakasan sa inyong salita, mapasigla sa pamamagitan ng masasayang alaala at mapanatili ng pag-asa ng pagkabuhay na mag-uli para sa lahat ng nananalig sa inyo. Ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Tayo po'y magkaroon lamang ng isang awitan bilang patuloy na ibigay ng parangal sa Diyos sa buhay ni Inay. What
found in our great Redeemer's blood, who holds our faith when fears arise, who stands above the stormy trial, who sends the waves that bring us nigh unto the shore, the rock of Christ. Oh, sing hallelujah, our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah, now and ever we confess Christ our hope in life and death. Unto the grave, what shall we sing? Christ he lives, Christ he lives, and what reward will heaven bring? Everlasting life within, there we will rise to meet the Lord, then sin and death will be destroyed, and we will feast in endless joy when Christ is ours forevermore. Oh, sing hallelujah, our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah, now and ever we confess Christ our hope in life and death. Oh, sing hallelujah, our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah, now and ever we confess Christ our hope in life and death. Diwa ng Panginoon, pakita sana ng Panginoon ang kanyang kabutihan at awa sa inyo, at malugod sana ang Panginoon sa inyo at bigyan niya kayo ng mabuting kalagayan. Salamat po sa bawat isa. Ito po yung ating sandali na lalagyan na po natin. Ibutin mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. Ang iyong awa ay magpawalang hanggan.
Pinoy!
noon hanggang ngayon, naging